Hi guys! Good morning! Para sa pagpapatuloy po sa usaping Universal Human Rights, bago po tayo magsimula, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako po si Binibining Alexis M. Cornelio. Para po sa article number 16, ang highlights po natin dito ay yung pag-aasawa at pagpapamilya. So, meron po tong tamang process kung paano tayo bubuo ng isang pamilya, ng magandang pamilya. So, dito po pinag-uusapan or karapatan po ng babae at lalaki na magpakasal kasi desisyon po nila yon and wala po dun masama lalo na kung parehas naman po merong tamang proseso. So, for example po, ako bilang my partner and siya yung nagpapaaral sa akin, also in the future, na pag-uusapan namin kung magpapakasal po kami. So, kasi yung pagpapakasal is required po yan sa pagbubuo ng pamilya as long as parehan nyo pong gusto and parehan yung mahal yung isa't isa. Tapos sa article number 17, dito po tinutukoy yung karapatan sa sariling pag-aari. So, dito po, bawat isa o individual ay may karapatan sa mga bagay na pag-aari niya. And walang sino man po ang dapat umangkin or kumuha ng bagay na iyon na walang magandang dahilan. Let's say, for example, si Kurt. Bumili po siya ng cellphone gamit ang kanyang sariling pera. So, walang ibang tao or walang ibang individual ang umangkin ng bagay na iyon, which is the cellphone. Kasi nga po, binili yun ni Kurt gamit yung sarili niyang pera. And wala ditong pwedeng kumuha, lalo na kung wala naman po itong magandang dahilan or magandang basihan para kunin yung bagay na iyon. So, sa article number 18 naman po, ang nakapaloob po dito ay yung kalayaan sa pag-iisip. So, tayong lahat po ay merong karapatan na mag-isip at malayang mag-isip kung ano yung ating pinaniniwalaan, lalo na po pagdating sa ating mga relihiyon. So, karapatan po natin yon and kung paano po tayo maniwala sa isang bagay or sa pinaniniwalaan po natin. Let's say, pagdating po sa relihiyon, halimbawa, si Mia, Christian. So, free siya na maniwala kung ano yung pinapaniwalaan niya sa pagiging Christian niya. And walang sino man po ang pwedeng magdikta nun kasi given na po yun, nakarapatan po talaga ng bawat isa sa atin. Article number 19 naman po, ang nakapaloob po dito ay ang kalayaan natin sa pagpapahayag. So, tayong lahat ay mayroong karapatan na magdesisyon para sa ating sarili. Mag-isip kung ano yung dapat iniisip or kung ano yung mga dapat isipin. At dito, karapatan din natin magbahagi ng ideya sa ibang tao na kung saan makakakuha sila ng informations na galing po sa atin. As long as tama po yung ini-spread nating information. Sa article number 20 naman po, nakapaloob po dito yung karapatan about po sa pagtitipon. So, tayong lahat po ay may karapatang makipagkita sa ating mga kaibigan at magtulungan ng mapayapa upang ipagtanggol ang ating mga karapatan. So, walang sino man ang maaaring pumilit sa atin na sumali sa isang grupo kung hindi natin gusto. So, halimbawa po dito, yung mga manggagawa po sa isang pabrika ay nagtipon upang i-discuss or talakayin po yung kanilang mga karapatan at magplano po ng mga actions na dapat nilang gawin para po ma-resolbahan or ma-resolve po yung kanilang hinanaing or yung kanilang problem po tungkol po doon sa pabrika na yun, kung paano po sila magtrabaho or kung ano pa man pong usapin doon. So, yung highlights dito sa article number 21, karapatan sa demokrasya. So, yung paliwanag po dito is tayong lahat po ay merong karapatan na makilahok or makibaka sa ating pamahalaan. And kung nasa tamang edad ka na po or nasa legal age ka na po, dito po pwede ka na pong bumoto or pumili ng sarili mong leader na makakatulong sa inyong
pamahalaan or maging sa ating bansa. Article number 22 is about naman po siya sa social security. So, tayong lahat po ay may karapatan sa abot kayang pabahay, gamot, edukasyon, at maging sa usapin sa pangangalaga sa bata. So, sapat na pera upang mabuhay na makakatulong sa ating pang-araw-araw na gastusin. So, yung halimbawa po dito is yung mga natatanggap ng mga matatanda ng ating mga lolo't lola, ng ating mga senior citizens na pera or tinatawag nating pensions. So, isa po yun sa pasok dito sa article number 22, which is the social security. Para sa article number 23 naman po, ito po ay about sa karapatan ng mga manggagawa. So, bawat individual na merong sapat na edad or nasa tamang age na po is kailangan po na magkaroon ng trabaho at sa isang makatarungang paraan po na kung saan yung sweldo po nila is enough or tama po doon sa mismong pinagtatrabahuan nila at meron po silang sinasalihan na union na mga manggagawa. So, dito po sa article number 24 is karapatan sa paglalaro. So, tayong lahat ay merong karapatan na magpahinga mula sa ating mga trabaho or mag-relax. Let's say, example, si Mary Joy, nagtrabaho siya maghapon or magdamag. So, after niya po magtrabaho, magpapahinga siya or maglalaro siya kung ano man po yung lalaroin niya. And wala po dun makakapigil or makakahadlang kasi po, it's our rights to play and to relax. Article number 25, karapatan sa pagkain at tirahan para sa lahat. So, tayong lahat po ay may karapatan na mabuhay sa isang magandang pamumuhay. So, ang mga ina po at yung mga bata or yung mga taong matatanda na maging yung mga taong walang trabaho or may kapansanan at lahat ng tao ay may karapatan alagaan. So halimbawa po dito, yung gobyerno po natin is nagbibigay po sila ng tulong sa mga pamilyang kapuspalad or kinakapos sa buhay. Like, papasok po dito yung porpoise. So, sila po yung mga porpoise po nating tinatawag is sila po yung nakakatanggap ng mga libreng tulong mula po sa ating gobyerno. Ang article number 26 po, karapatan sa edukasyon. Example pa po natin dito is tayong mga nag-aaral sa Bao Community College. So, wala po tayong binabayaran na tuition pero may binabayaran po tayong paunti-unti na contributions. And malaking tulong na din po iyon sa atin bilang isang mag-aaral kung tutuusin. Dahil dito na kakapag-aral tayo at marami po tayong mga natututunan. So, ibig sabihin, libre yung edukasyon natin ngayon sa Bao Community College. So, ito yung karapatan natin sa edukasyon at ibinigay ito sa atin ng article number 26 po bilang isang karapatan ng bawat isang. Article number 27 is about sa copyright. So, batas siya na nagbibigay proteksyon doon sa mga lumikha ng mga iba't ibang sulatin. So, maganda siyang batas kasi may iwasan dito yung plagiarism o yung pag-aangkin ng ibang tao para ibenta yung original na gawa nung talagang lumikha. So, nakakatulong ito sa mga writers natin kasi papasok dito yung kanilang karapatan na sila talaga mismo yung gumawa ng sulating iyon or nung nobelang iyon. And maiiwasan yung pagkakaroon ng plagiarism. Article number 28, isang makatarungan at malayang mundo. So dito po, dapat may tamang kaayusan upang tayong lahat ay maaaring tangkilikin ang mga karapatan at kalayaan sa ating sariling bansa at sa buong mundo. So halimbawa po dito, yung isang lipunan na merong rule of law. So ang bawat isa po ay binibigyan or ginagarantiyahan na ang kanila pong mga karapatan is protektado at ang mga krimen ay paparusahan. So, sa 29 naman po, yung article number 29 is about po siya sa responsibilidad. So, tayo ay may tungkulin sa ibang tao at dapat nating protektahan ang kanilang mga karapatan at maging ang kanilang kalayaan. So, halimbawa, si Sarah ay
nagboluntaryo or nag-volunteer sa isang lokal na shelter upang tulungan ang mga homeless at protektahan ang kanilang karapatan na mabuhay ng may dignidad. Article number 30, walang sinuman ang maaring mag-alis ng iyong mga karapatang pantao. So ito ay nagpapahayag na ang mga karapatang pantao ay hindi pwedeng alisin or angkinin ng kahit na sinuman, maging gobyerno pa man po ito. So bawal yun. Para po sa kahalagahan ng Universal Declaration of Human Rights, ito po ay nagbibigay ng malinaw na pamantayan ng pag-uugali para sa mga bansa na nagtatakda ng mga prinsipyo at karapatan na dapat igalang at protektahan ng bawat pamahalaan. So halimbawa po, kapag ang isang bansa ay lumalabag sa mga karapatang pantao tulad ng pagkulong sa mga tao ng walang paglilitis, ang Universal Declaration of Human Rights ay nagsisilbing patayan para sa international na pagkondina at presyon upang itama ang pagkakamali ng isang tao na kanila pong nasasakupan. Para po sa konklusyon patungkol sa Universal Declaration of Human Rights, matatawag po siyang ilaw ng pag-asa kasi po yung UDHR ay nagbibigay ng inspirasyon at nagpapakita na posible ang isang mundo kung saan ang mga karapatang pantao ay iginagalang at protect. So hanggang dun na lamang po ang aking report patungkol sa Universal Declaration of Human Rights. Sana po ay may natutuhan kayo. Maraming salamat.